Eh, unang-una, hindi mo maiiwasan na ang mga yan, mga senador na judges na yan, ay magpakita ng kanilang bias. Kasi wala pang impeachment court. Prior to that, na mga senador sila, eh dati na silang iba't ibang kumakatawan sa kanilang partido. Kanilang mga, iba-iba ang kanilang mga political persuasion. At kaugnay sa mag-issue ng Duterte, siyempre magsasalita na yan. Yung mga ayos sa mga Duterte, kontra yan. Wala pang impeachment, kontra na yan. Hindi mo na mababago yung kanilang mga kaisipan dyan. Yung mga pabor naman, pabor na rin yan. So paano mo masasabi na hindi magiging bias ang mga ito? Eh dati na sila may mga posisyon. So you cannot escape the fact that these people, as senators, prior to the convening of the impeachment court, have already their own positions on the matter of guilt or innocence of respondent BP Inday Sara. Kaya, kung susundin mo yung teorya na kailangan wala kang bias, wala kang prejudice, wala kang mga pahayag, eh lahat yan. Lahat sila i-inhibit mo. O di walang trial, walang impeachment. Kasi wala nang senator judges na magiging objective. Kasi hindi naman sila objective from the very beginning bago pa na buo ang impeachment court. Ang katotohanan din naman yan, gaya ng mga nakaraang impeachment court, hindi naman talaga batay sa ebidensya eh. Batay sa ibang konsiderasyon. Kasi nga, political court ito eh. Hindi naman to judicial in the strictest sense of the word na bumabatay sa ebidensya. Yun ang sinasabi, batay sa ebidensya. Pero ang katotohanan, yan ay based on their political career. Pag yan ay makaka-apekto sa kanila sa susunod na halalan, maniwala ka, walang kokontra sa mga Duterte. Kasi alam nila, nung nakarang midterm, nagbagsakan lahat ang kumontra. Hindi nila gagawin yun. O yun ang katotohanan niya.